Hello guys, nagbabalik nga pala ako, pasensya na kayo kung ngayon lang ako mga ka-Big Boss BTW Terra, araw-araw na tayo mag-upload guys at pasensya na kasi na busy ako sa trabaho, mag-iingat kayo lagi mga ka-Big Boss, salamat sa inyo, I'm back HAHAHAHAHA. Billionaire God of War Chapter 51 ta-6 na po, Ethan Hunt. Kabanata 51. Dapat niyang isipin na ang buong benta ng kumpanya ay nakasalalay sa kanya, kaya natural sa kanya na maniwala na siya ay isang mahusay na tao. Don't say it. Tsaka may pinagdadaanan siya sa Tom Foster na yan. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo, baka matanggal ka niya o ano, at hindi ka man lang makakahanap ng mapagtataguan mukha mo. Malaki na ang galit kay Diane ngayon. Lalo na noong huling insidente kung saan ang isang direktor ay pinalaya sa opisina dahil lamang sa isang sarkastikong salita kay Diane. Tama na. Kumunat ang noo ni Steven at ibinuka ang kanyang mga braso para maibsan ang kanyang stress. Itong si Diane, wag na kayong lahat, kahit ako hindi ko kayang masaktan siya. Lahat ito dahil siya ang namamahala sa pinakamahalagang proyekto para sa kumpanya ngayon. Napangisi si Steven at nilaibat ang tingin sa buong kwarto. Kaya't isinumbong ko ito sa aking ama. Galit na galit siya tungkol dito at nakapagdesisyon na. Ngayon, narito ako para ipahayag ang desisyong ito. Agad namang natuwa ang lahat ng direktor dito. Matagal na nilang nabalitaan na palaging hindi masaya si Gerald kay Diane at sa kanyang pamilya. Buti na lang pinayagan niya si Diane na manatili sa pamilya para bigyan ng pagkakataon ang pamilya nito. Ngunit maraming beses nang binaygo ni Diane ang matanda kaya halatang kailangan niyang magwala ngayon. CEO Palmer, nandito si Diane. Itinulak ng sekretarya ang pinto. Gusto mo ba siyang papasukin? Papasukin mo siya. Malakas na sigaw ni Steven. Pumasok si Diane at sumunod naman si Ethan sa likod niya. Lahat ng mata nila ay kay Diane. Ang mga walang kaugnayang tao ay hindi pinapayagang pumasok sa silid ng pagpupulong. Kumunot ang noo ni Steven. Hindi niya talaga matiis itong baliw na si Ethan. 2 beses na niyang sinampal si Archie at sinabihan pa siya at ang kanyang anak na magpakumbaba na pumunta sa bahay ni William para humingi ng awa. Hindi pa niya neresolba ang alitan nila ni Ethan. Oh talaga, sige Diane, alis na tayo. Tumawa si Ethan at hinaila si Diane. Dahil bawal pumasok ang mga walang kaugnayan, hindi rin kamag-anak si Diane sa kumpanyang ito. Kailangang pigilan ni Steven ang matinding galit sa kanyang puso. Nakakainis talaga tong si Ethan na Papaalisin niya si Diane ngayon at ipapahiya siya sa harap ng lahat. Paano niya hahayaan na mag-walk out ngayon si Diane? Umupo ka. Single ni Steven. Hinaila ni Ethan ang isang upuan at pinaupo si Diane dito. Lumingon siya at napagtantong wala ng ibang upuan kaya ginamit niya ang isang kamay para pumili ng direktor mula sa kanyang upuan. Ikaw, tumayo ka at makinig. With that, umupo si Ethan sa isang upuan. Agad na napatingin ang lahat kay Ethan ng galit. Ang yabang niya masyado. Isa lang siyang may asawa na may pamilya at naglakas loob siyang maging matapang. Sa tingin ba niya ay miyembro na siya ng pamilya Palmer ngayon? Ikaw. Itinuro ng direktor na nawala ng upuan si Ethan at sisigawan na sana siya nang hawakan ni Ethan ang daliri niya at lagyan ito ng konting puwersa. Agad namang namula ang direktor sa mukha at halos mapasigaw sa sobrang sakit. May tanong. Hindi, wala naman. Bumitaw si Ethan at binalik ang tingin kay Steven na galit. Say whatever you want dali. Si Diane, abalang-abala, alam mo. Huminga ng malalim si Stephen. Ang lakas talaga ng loob niya na sakalin si Ethan on the spot. Pero hindi kay Ethan ang focus ngayon kaya hindi niya masisira ang mga plano niya dahil lang sa kanya. Pinigil niya ang galit at saka tumingin kay Diane. Diane, I asked you to come here kasi may announcement ako sa'yo. Hindi sumagot si Diane. Nararamdaman na niyang may mali nang pumasok siya sa meeting room. Ang lahat ay mukhang malinaw na nagsisikap na mahuli siya. Sa paglipas ng mga taon, medyo maganda ang pagganap mo sa kumpanya. Nagsumikap ka sa iyong trabaho, nagtrabaho upang mapabuti ang iyong sarili, at ang mga direktor at ang aking sarili ay naobserbahan ang lahat ng ito, simula ni Steven na may autoridad sa kanyang boses. Kaya inilagay ka namin sa pamamahala ng pinakamahalagang proyekto para sa kumpanya. Parang pinupuri talaga siya, naiinis na umiling si Ethan. Ngunit binaygo mo ako, at binaygo mo ang iyong lolo. Biglang nag-iba ang tono ni Steven at inis na hinampes niya ang mesa. Ginamit mo ang iyong posisyon bilang pinuno ng proyekto upang umani ng mga benepisyo para sa iyong sarili, para ihanay ang iyong sariling mga bulsa, at kahit na nag-leak ng mga lihim ng kalakalan sa iba, ito ay itinuturing na isang paglabag sa pagiging confidential at paglustay. Galit na sigaw ni Steven at ngayon ay nakikipagsabuatan ka kay Tom Foster para kunin ang buong Palmer Group para sa iyong sarili. Mahalaga pa ba sa iyo ang pamilya Palmer, ang kumpanyang ito at ang board of directors nito? Kabanata 52. Namutla ang mukha ni Diane. Hindi niya inaasahan na ganito kawalandiya si Steven.
Talagang mali niyang inakusahan siya ng napakaraming pagkakamali sa harap ng napakaraming tao. Kailan niya ginawa ang lahat ng ito? Paano siya magpapatuloy sa paninirahan sa Greencliff matapos siyang mapahiya ng ganito? Ito ay malinaw na isang hakbang upang putulin ang lahat ng kanyang koneksyon dito at itaboy siya sa Greencliff. CEO Palmer. Sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Malamig na tawa ni Steven. Sino ba ang hindi nakakaalam sa BMW na binili mo na halos $500,000? Sa tingin mo hindi ko alam kung magkano ang kinikita mo. Ilang araw na ang nakalipas ay nag-shopping ka pa at bumili ng mga damit na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar kailan ka pa naging mayaman. Maaari mong sabihin sa pulis kung saan mo nakuha ang pera. Dayan, ayos lang medyo gaaman pero ngayon masyado kang matako. Galit na deklara ni Steven, ihahayag ko na ngayon na tatanggalin ka ng Palmer Group at tatawag kami ng pulis upang ang bagay na ito ay mahawakan ng mga autoridad. Agad namang tumango ang maraming direktor matapos marinig ang pahayag na ito. Sumasang-ayon ako. Pumayag din ako. Tumawag ka na ng pulis. Ipadala mo siya sa mga autoridad. Kuwit-kuwit. Hindi sila nagdalawang isip. Sapat na ang halagang nilustay ni Dayan para makulong siya ng mahigit 10 taon. Nakabili na siya ng BMW at ilang daang libong dolyar na damit. Paano kayang bayaran ni Dayan ang maliit na sweldo niya? Katakawan. Masyadong matako si Dayan. Talaga bang naisip niya na dahil lang sa nagkaroon siya ng ilang koneksyon kay Tom Foster, maaari siyang makaalis ng walang kahirap-hirap? Ang mga direktor ay tumingin kay Dayan ng may kagalakan sa kanilang mga puso habang pinagmamasdan ang pagbagsak nito. Napakasayang makita siyang bumagsak mula sa biyaya. Lalo silang natuwa nang makita nila kung paano namuti ang mukha ni Dayan at hindi na alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Ngayon alam na niya kung gaano kasakit ang mahulog mula sa mataas na lugar at bumagsak ng husto sa sahig. Lahat ng nasa meeting room ay nakatingin kay Dayan, naghihintay na makita siyang umiiyak, mukhang natatakot, lumuhod at humingi ng awa sa kanilang lahat. Pero nanatiling kagatlabi lang si Dayan at hindi umimik. Namula ang mata niya. Labis siyang nadismaya kay Steven at sa pamilyang Palmer. Hindi ipinaliwanag ni Dayan ang sarili dahil hindi na kailangang ipaliwanag ang hindi niya ginawa. Biglang nagpalakpakan si Ethan dahil sa tuwa. Bravo! Bravo! Nilabas niya ang cellphone niya. CEO Palmer, I have recorded everything you just said. You really made an interesting story. Ethan, huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Lahat ng sinabi ko ay totoo, at wala akong kailangan iikot. Malamig na ngumiti si Steven. Kapag si Dayan ay hindi na makapag-stay sa Greencliff at umalis, si Ethan ay masisipa rin at magiging walang tirahan muli. The company has clear records of Dayan's monthly salary. How can we not know how much money she has? Siya lang ang nag-iisang breadwinner ng kanyang pamilya at halos hindi na nila matustusan. Hindi naman masama kung kumuha man lang sila ng karneng makakain tapos ngayon bibili siya ng sasakyan. Bakit hindi na lang siya bumili ng bahay? Ang mga direktor ay nagsimulang gumawa ng mga mapanakit na komento at hindi magalang. Walang pakialam si Ethan sa kanila. Sa halip, nagsimula siyang mangisda ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, at agad na naging alerto si Steven. Tiyak na walang dalang kutsilyo ang lokong ito, di ba? Mabilis niyang sinabing kinakabahan, what are you trying to do? If you try anything funny, you will be punished. Asan ang mga security guards? Tawagan mo sila dali. Napasulyap si Ethan kay Steven habang inihagis ang resibo mula sa kanyang bulsa sa mesa. I'm sorry sa lahat, ang mga kotse, damit at lahat ng iba pa ay binili ko lahat. Tumingin siya kay Stephen. It's just petty cash amounting to over $1 million and you're all working hard. Kahit gumastos ang asawa ko ng $100 million, petty cash pa rin. Problema mo yan. Imposible. Pakiramdam ni Steven ay narinig niya ang pinakamalaking biro sa mundo. Bobo lang si Ethan. Kung hindi siya pinili ni Archie, manghihingi pa siya ng pagkain sa mga lansangan ngayon. May pera siya, at ibinigay niya ito kay Dayan para makabili ng BMW at mga damit na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Nakapagtataka na nagawang sabihin ni Ethan ang isang bagay na katawa-tawa. Bumalik na ba ang kanyang sakit sa pag-iisip? Ibinagsak ni Ethan ang lahat ng resibo sa mesa. Buksan mo ang iyong pangit na mga mata at tingnan mong mabuti. Kung kinakailangan, tatawagan ko ang CEO ng Greencliff Bank para pumunta at sabihin niya sa iyo na ang lahat ng perang ito ay walang kinalaman sa Palmer Group. Kabanata 53. Nanlamig ang mukha ni Steven. Natigilan din ang mga direktor sa lugar. Ang isa sa mga direktor na malapit sa mga resibo ay nagpasya na silipin ang mga resibo upang makita na silang lahat ay may malinaw na nakasulat na pangalan ni Ethan. Paano ito nangyari? Siya ay nagpakasal sa pamilya at kailangang umasa sa kanila para sa pagkain at tirahan.
Hindi naman masama kung may makakain siya kaya paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking pera. Si Dayan siguro ang nag-transfer ng pera sa'yo at ginamit ang pangalan mo para bilhin lahat ng ito. Sigaw ng isa sa mga direktor. Sinampal siya ni Ethan sa mukha. Idiot ka ba? O sa tingin mo lahat ay isa? Madaling suriin ang isang bagay na ganoon. Sinong tanga ang gagawa nito? Ikaw. Hinawakan ng direktor ang pisngi niya galit na sinampal siya ni Ethan. CEO Palmer, sinabi ko noon na tinanggal ko lahat ng sinabi mo kanina. Kaya kukuha tayo ng abogado at kakasuhan ka ng paninirang puri. See you in court. Hindi maganda ang mukha ni Steven. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang mga pangyayari. Wala siyang patunay sa anumang sinasabi niya. Narinig lang niya ang tungkol sa mga bagay na ito kay Archie. Kilalang kilala niya si Dayan at ang pamilya nito. Imposibleng magkaroon sila ng ganoong uri ng pera kaya ang tanging paliwanag ay kasabwat niya si Tom Foster o tiyak na nilustay niya ito sa kumpanya. Sino ang nangangailangan ng ebidensya upang patunayan ito? Pero ngayon ay may patunay na si Ethan na kanya ang perang ito. Ngunit paano ito mangyayari? Nahirapan siyang paniwalaan na ang batang walang tirahan na tulad ni Ethan ay magkakaroon ng napakaraming pera. Biglang namutla ang mukha niya. Binigyan ni Ethan si Tom Foster ng kalahating tinapay noong panahong iyon at iniligtas ang buhay ni Tom Foster. Maibibigay kaya ni Tom Foster kay Ethan ang perang ito bilang tanda ng pasasalamat. Mas lalong sumama ang mukha niya ngayon. Hindi niya matagumpay na sinubukang ipahiya si Dayan at ngayon ay dadalhin sila ni Ethan sa korte. Dayan, kay Ethan ba talaga lahat ng perang ito? Hindi napigilan ni Steven na magtanong sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Oo, malamig na ngumiti si Dayan. Ang lahat ng ito ay binili ng pera ni Ethan. CEO Palmer, masyado ka bang dismayado na ang lahat ng perang ito ay hindi galing sa akin na nangungurakot sa pondo ng kumpanya? Parang sampal sa mukha ni Steven ang mga sinabi niya. Namula ang mukha ni Steven. I don't care if it's your money or this bomb's money, it doesn't matter. He continued shouting, you have leaked company secrets para hindi ka napagkatiwalaan ng Palmer Group. Nagpadala na ng instructions ang chairman na tanggalin ka kaya simula ngayon, wala nang kinalaman sa iyo ang lahat ng projects under the Palmer Group. Ito ay upang piliting bawiin ang proyekto mula sa mga kamay ni Dayan. CEO Palmer, mali ka na naman. Hindi na hinintay ni Ethan ang sasabihin ni Dayan bago nagpatuloy today, Dayan is here to resign. Hindi naman sa pinaalis ng kumpanya mo si Dayan, hindi karapat-dapat sa amin ang maliit mong kumpanya. Sinulyapan ni Ethan ang mga direktor at nagpatuloy ng mahinahon, talagang, ang aking asawa ay isang kamanghamanghang babae, ngunit kailangan niyang magtrabaho kasama ang isang grupo ng mga idiot dito, sayang ang kanyang talento. Sobra ka Ethan. Ang mapangahas ay ikaw. Hindi na magalang si Ethan. Tungkol sa project na pinangungunahan ni Dayan. Ano ang relasyon niya sa Palmer Group? Sa sobrang galit ni Steven ay humagalpak siya ng tawa. Pag-aari ito ng pamilya Palmer. O talaga, ngumiti ng nakakaloko si Ethan. Iyan ba ang nakasaad sa kontrata? Biglang nalaglag ang puso ni Steven at hiniling niya sa legal department na kumpletuhin ang kontrata. Malinaw na nakasaad sa kontrata na ang isang partido ay ang kumpanya ni Tom Foster, ngunit ang kabilang partido ay si Dayan. Mayroong maraming mga saugnay na malinaw na nagsasaad na ang tanging taong kasangkot sa buong proyektong ito ay si Dayan at walang kinalaman sa Palmer Group. Ang lupa at mga kasosyo sa proyekto ay sinabing lahat ay may mga kasunduan lamang kay Dayan. Ang bawat hakbang ay pinamamahalaan at hinahawakan lamang ni Dayan. Ang lahat ng bakas ng proyekto ay may koneksyon kay Dayan lamang. Anong nangyari? Nababaliw na si Steven. Paano naging ganito ang kontrata? Ang direktor ng legal department ay kasing putle ni Steven. Buo ang kanyang paniniwala na hindi ganito ang hitsura ng kontratang napagkasunduan niya. Napalitan na ng kontrata, pero hindi pwede. Kayong mga Palmers gusto mong subukan at kunin ang isang bagay kay Dayan. Umiling si Ethan. Niyugyug niya ito sa sobrang pagkasuklam. CEO Palmer, lahat kayo ay matako. Kabanata 54. Halos sa mukha ng dugo si Steven. Kinuha ang isang bagay na kabilang sa pamilya Palmer at ngayon ay inakusahan siya ng pagiging gaaman. Ang mga Palmers ay namuhunan ng labi sa proyektong ito na maaari silang umunlad pa sa mas malalaking merkado at dalhin ang Palmers sa mga bagong taas. Pero ngayon kay Dayan na. Ang lahat ng mga kontrata at mga kaugnay na dokumento ay malinaw na nagsasaad nito. Lumaki bang kumakain ng taya ang lahat ng staff ng legal department ng Palmer Group? Nanginginig ang mga kamay ni Steven at naramdaman ng direktor ng legal department ang panginginig ng kanyang buong katawan, ang kanyang mukha ay kasing puti ng kumot. CEO Palmer, hindi ako yun. Hindi ko ginawa to. I'm very sure na walang problema yung sinuri ko. No problem at all.
Nagsimulang manginig ang boses niya, "This contract must have exchanged." Walang sinabi si Steven. Malamang na inihanda na ni Ethan ang lahat ng ito noon pa man na nagpapaliwanag kung bakit siya nagsasalita ng buong kumpiyansa. Talo si Steven sa round na ito. Sinaman niya ng tingin si Diane at huminga ng malalim. "Diane, how unexpected. Minamaliit talaga kita." Walang sinabi si Diane. Wala siyang alam. Maaaring hindi niya tanggap ang ganito noon, ngunit ngayon ay bigla siyang natuwa nang makita kung gaano ang galit at pagkadismaya ni Steven. "Matagal mo nang pinaghahandaan ang lahat ng ito, tama?" Sarcastic na pagpapatuloy ni Steven, "Sa tingin mo sa pagkuha sa proyektong ito, masasaktan ng husto ang mga Palmer. Para makabawi ka sa amin." Nanatiling tahimik si Diane dahil hindi niya alam ang sasabihin. "Sinasabi ko sa'yo ngayon, imposible." Inis na hinampas ni Steven ang mesa. "Pagsisisihan mo ito. Siguradong pagsisisihan mo ito." Tumayo si Ethan sa harap ni Diane at mahinahong sumagot, "Hindi kami ang magsisisi dito. Binubuli ninyong lahat si Diane sa nakaraan kaya ngayon ay babalikan namin ang lahat." Hinawakan niya ang kamay ni Diane at tumalikod na para umalis. Naglakad na sila hanggang sa pintuan ng meeting room nang lumingon si Ethan at sinabing, "Oh by the way, bukod sa nagtender ng kanyang resignation, nandito rin kami para imbitahan si CEO Palmer na pumunta at bisitahin kami bukas kapag opisyal na nagbukas ang aming Palmer Group para sa negosyo bukas." With that, umalis si Ethan kasama si Diane. Mabigat ang hangin sa meeting room, nakakatakot. Tumilim ang mukha ni Steven at kitang-kita ng isa ang lahat ng ugat sa kanyang leeg. Ang kanilang Palmer Group ay bukas para sa negosyo. Nagsimula pa sila ng bagong Palmer Group. Ito ay lantarang hinahamon sila. Nakakainsulto ito sa kanila. Niyaya pa siya ni Ethan na dumalo sa opening ceremony ng Palmer Group nila. Napakagat ng ngipin si Steven na pati ang kanyang mga false teeth ay mabali. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan noon. Tuluyan na siyang ninsulto ni na Ethan at Diane sa harap ng napakaraming director at management staff. At kahit ang pinakamahalagang proyekto para sa pamilya Palmer ay inagaw ni Diane. "CEO Palmer? Illegal yung ginawa nila, di ba? Hindi ba dapat tumawag tayo ng pulis?" Maingat na tanong ng direktor ng legal department. Mabangis na itinaas ni Steven ang kanyang ulo. Mukhang handa na siyang kumain ngayon. Kinuha niya ang baso sa mesa at binasag sa sahig. "Mga walang kwentang tanga. Lahat kayo ay basura. Ano ang silbi ng pagpapakain sa inyo ng lahat ng oras na ito?" Si Steven ay nagsimulang sumigaw at sumigaw sa lahat upang ilabas ang kanyang galit, at ang buong silid ng pagpupulong ay napuno ng kanyang mga sumpa. Ibinaba ni Ethan si Diane. "Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko na ang hangin sa labas ay napaka-presko." Huminga ng malalim si Diane. Medyo namumula pa ang mga mata niya habang sinasabi, "Ethan, salamat." Kung hindi dahil kay Ethan, ginamit ni Steven ang pinaka-nakakainsultong paraan na alam niya para palayasin siya ngayon. Nahaharap siya sa pag-asam na hindi lamang mapunta sa bilangguan kundi pati na rin ang panganib ng kanyang pamilya na hindi maaaring manatili sa Greencliff. Napakawalang puso ni Steven at wala siyang pakialam kung paano sila magkaroon ng family bond sa lahat. At muli, anong mga ugnayan ng pamilya ang mayroon sila? Simula ngayon, walang kinalaman ang pamilya Diane sa pamilya Palmer. Si Diane ay hindi na konsensya sa pagkuha sa proyektong ito dahil pakiramdam niya ay karapat-dapat ang kanyang pamilya. "Salamat sa ano." Ngumiti si Ethan, "Sabi ko na nga ba, bawal mangbuli sa asawa ko. Ngayon mo lang sinabi na sisimulan natin ang sarili nating Palmer Group. Para lang magalit si Steven, di ba?" "Hindi, ang ibig kong sabihin." Nagpatuloy si Ethan, "Bukas. I checked the date with the geomancer. This will be my first gift to you." Kabanata 55. Natigilan si Diane. Hindi nagbibiro si Ethan. Alam niyang napakayaman ni Ethan kaya hindi big deal para sa kanya ang pagsisimula ng kumpanya. Ngunit ito ay ganap na hindi inaasahan. Tsaka paano niya ibabalik ang ganitong kalaking pera? May pagdududa pa rin si Diane. Siguradong binibiro siya ni Ethan. Kahit na may isang proyekto siya, hindi sapat na magsimula ng isang kumpanya para dito, hindi ba? Hindi na nagpaliwanag pa si Ethan at hinatid na si Diane sa bahay. Nagluluto si April ng tanghalian at naamoy ni Ethan ang matamis na bango ng mga tadyang sa sandaling pumasok siya sa bahay. Casual lang niyang sinabi na gusto niyang kumain ng matamis na tadyang ng suka sa umaga, at talagang ginawa ito ni April sa hapon. Napakabait ni Mama sa kanya. Oras na para kumain. Binuhat ni April ang mga nilutong pinggan palabas ng kusina at sinilip ang kwarto niya. "Diane, tawagan mo ang tatay mo para kumain." Kamakailan lang ay pinag-aaralan niya ang lahat ng materyal na ito na para bang hindi na niya kailangang matulog o kumain. Pumasok si Diane sa silid at nadatnan si William na nakaupo sa kanyang wheelchair na may ilang mga dokumentong may kinalaman sa negosyo sa kanyang harapan.
Ang lahat ng ito ay mula noong siya ay nagtatrabaho pa, at sinusubukan niyang ibalik ang kanyang ugnayan sa pamamagitan ng pagbabasa ng lahat ng ito. Pare, tawag ni Diane. Lumingon naman si William at ngumiti, what's wrong? You look troubled. Mula ngayon walang kinalaman ang pamilya natin sa mga Palmer. Ayaw magsalita ni Diane tungkol sa totoong nangyari sa opisina kanina. Kung hindi, tiyak na galit na hahanapin ni William si Steven upang subukang mga tuwiran sa kanya, ngunit walang saysay na gawin iyon. Matapos marinig ang sinabi ni Diane, walang kakaibang ekspresyon sa mukha si William na para bang inaasahan niyang mangyayari ito. Tumango lang siya, oo. Pamilya lang namin ang pamilya namin at wala kaming kinalaman sa pamilyang Palmer na iyon. Kain tayo. Tinulak ni Diane si William palabas. Sa hapagkainan, masayang kinuha ni Ethan ang kanin at nagsimulang kumain, hindi pinansin ang lahat ng formalidad. Inis na inis ni Diane sa kanya. Hindi pa nakakaupo ang mga magulang ko sa hapag. Ayos lang, buong umaga walang pagod si Ethan, kain muna siya, nakangiting sabi ni William. See how my father and mother love me, sadyang masayang ngumiti si Ethan kay Diane. Huwag kang magselos sa akin. Ngumisi si Diane. Medyo nagseselos talaga siya. Kakapasok lang ni Ethan sa bahay nila. Noong una ay nagmula siya bilang isang walang kwentang lalaki na napilitang magpakasal sa kanilang pamilya, kaya hindi siya natiis ni April at kinasusuklaman siya ni William. Ngunit sa halos isang buwan siya ay halos naging kanilang biological na anak. Kahit itong prinsesa dito ay hindi nakakakuha ng ganoong espesyal na pagtrato. Papa, ipaalam lang po sa inyo. Nilainggan ni Ethan si William, bukas, magbubukas na ang ating bagong Palmer Group para sa negosyo. Ikaw ang magiging chairman at si Diane ang magiging general manager. Ano? Bagong Palmer Group. Pinulot pa lang ni William ang kanyang chopsticks at ngayon ay muntik na naman niyang mahulog sa sahig. Bagong Palmer Group. Dali-dali siyang lumingon para tignan si Diane at tumango lang si Diane. Hindi ito napag-usapan ni Ethan sa kanya bago gumawa ng anumang bagay. Ang ginawa lang niya ay ipahayag ang resulta ng kanyang ginawa. Kaya ang mag-ama ay kailangang magtrabaho ng husto. Seryosong pagpapatuloy ni Ethan, nakasalalay sa inyong dalawa kung magiging matagumpay ang bagong Palmer Group na ito. Kaya kailangan mong patunayan ito sa iyong sarili. Huminga ng malalim si William at agad na tumulo ang kanyang mga luha. Patunayan mo sa sarili mo. Buong buhay niyang hinintay ang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. At ngayon ay inilagay ni Ethan ang pagkakataong ito sa harap niya mismo. Naantig siya kaya hindi siya nakasagot agad. Pero syempre, nakita ni Ethan si April na naglalakad palapit at mabilis na nagsabi ng ilang salita para sa kanya, kailangan ng aming pamilya si nanay upang pamunuan kami at magtulungan ng husto. Kainin mo ang tadyang ng baboy mo. Pinandilatan ni Diane si Ethan at natapon ang tadyang ng baboy sa kanyang mangkok. Ang taong ito ay isang matamis na nagsasalita kaya mahusay na alam kung ano ang eksaktong sasabihin kung kanino. Walang pakialam si Ethan basta natutuwa ang kanilang ina sa narinig. Umupo silang lahat para masayang kumain. Tuwang-tuwa pa rin si William at hindi alam ang sasabihin. Kaya pagkatapos kumain ay bumalik siya sa kwarto para ipagpatuloy ang kanyang revision. Tinulungan ni Diane si April na maghugas ng pinggan habang si Ethan ay nanunood ng TV sa sopa. Diane, hindi naman masama si Ethan. Sabi ni April habang naghuhugas ng pinggan. Lumingon sa kanya si Diane, Nay, huwag kang magpapaloko sa kanya. We barely know him. Kabanata 56. Ano ang dumating sa mundo? May magandang sinabi si April tungkol kay Ethan. Halos isang buwan lang iyon. Napakagaling ni Ethan sa pagnanakaw ng puso, di ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napailing si April. I mean, masyadong magaling si Ethan. Ha, natigilan si Diane. Hindi tayo dapat maging pabigat sa kanya. Bumalik ang tingin ni April kay Diane. Kapag dumating na ang tamang panahon, dapat nating ipawalang bisa ang kasal na ito at ibalik ang kanyang kalayaan. Nakuha na nina Ethan at Diane ang kanilang marriage license ngunit hindi pa nila tinupad ang kanilang kasal. Dati, naramdaman ni April na hindi karapat-dapat si Ethan sa kanyang anak. Ngunit ngayon ay naramdaman niya na si Ethan ay masyadong pambihira, sobrang pambihira na hindi niya maisip na ang kanyang sariling anak na babae ay karapat-dapat sa kanya. Ilang dekada nang nabubuhay, alam niyang hindi ordinaryong tao si Ethan. Hindi niya alam kung bakit siya napunta sa pamilya nila pero wala namang masamang intensyon si Ethan sa kanila. Patuloy niyang pinoprotektahan at tinutulungan sila, at lubos na nagpapasalamat si April para dito. Naiisip pa niya na kahit hindi niya manugang si Ethan ay hindi naman masamang maging ninang niya. Pero kahit ganoon, hindi nila naituloy ang pagtali sa kanila ni Ethan dahil iyon din ang magbubuklod sa kaligayahan niya sa kanila. Natahimik sandali si Diane matapos marinig ang mga salita ni April, pagkatapos ay sinabi niya bilang pagbibitiw, Nay, hindi ko sinasadyang pumunta sa isang bagay na hindi ko maabot. Hindi siya ganoong klase ng tao.
May mga bula pa ng sabon sa kamay ni April pero inabot niya at marahang kinurot ang mukha ni Dayan. Alam ni nanay, wala sa atin sa pamilyang ito ang ganyan kaya't magsikap tayong lahat at suklian ang pabor, maintindihan. Sige, seryosong tumango si Dayan. Kuwit-kuwit. Samantala, sa bungalow ni Gerald. Binago niya ang uri ng kahoy sa kanyang insenso at ngayon ay mas malakas ang amoy. Umupo si Gerald sa kanyang rosewood chair, umaawit at ginagalaw ang mga Buddhist beads sa kanyang mga kamay. Narinig niyang bumukas ang pinto at may tunog ng pamilyar na yabag na papasok kaya alam na niya kung sino ang paparating. Saan ka nakakahanap ng oras para bisitahin ako? Nagmulat ng mata si Gerald at ngumiti. Napatigil siya sa pagkanta at tumingin kay Steven. Nasaan si Archie? Matagal-tagal na rin simula noong hindi ako pinuntahan ng batang ito. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Steven. Siya ay nakakaaliw sa ilang mga kaibigan mula sa Fairbanks nitong mga nakaraang araw, sagot ni Steven. Lumapit siya kay Gerald at ibinuka ang bibig ngunit muli itong isinara. Ano, may sasabihin ka ba? Si Steven ay hindi kailanman naging tipong magpatalo, bakit siya nag-aalangin ngayon? May nangyari. Biglang napaluhod si Steven kasabay ng kabog. Pare, binaygo kita. Laking gulat ni Gerald nang makita niyang napaluhod si Steven at sinugod niya ito para hilahin siya pataas. Anong nangyari? Anong nangyari? Napaluhod si Steven ng ganoon kaya malamang may nangyaring kakilakilabot. Ang proyekto ng pabrika ng medikal na kagamitan ay inagaw ni Dayan. Pakiramdam ni Steven ay uminit ang mukha niya habang sinasabi niya ito. Pakiramdam niya ay ilang beses na siyang sinampal ni Dayan at ng pamilya nito sa mukha nang maisip niya ang nangyari noon. Napakasakit na naramdaman niya ang sakit, kahihiyan, at galit. Ano? Anong sabi mo? Nanginginig ang balbas ni Gerald. Akala niya mali ang narinig niya dahil matanda na siya. Maraming dirty tricks ang ginawa ni Dayan kaya lahat ng mga kontrata na mayroon kami ay nagsasaad na ang proyektong ito ay walang kinalaman sa Palmer Group, at isang asset sa sariling pangalan ni Dayan. Galit na galit si Steven. Nag-invest kami ng milyon-milyong dolyar, naglagay ng malaking halaga ng human at financial capital pero sa huli para kay Dayan talaga ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Gerald. Ang proyektong ito ang pinakamahalagang proyekto para isulong ang kanyang kumpanya kaya marami siyang namuhunan. Tapos ngayon kinuha na ni Dayan. Bastards. All bastards. How did I raise such ungrateful bastards? Galit na sigaw ni Gerald. Nasaan si William? Alam ba niya ang tungkol dito? I'm sure alam niya. Part of this might be his doing too, minamaliit talaga namin siya. Huminga ng malalim si Gerald at nahihilo parang hihimatayin. Tumakbo si Steven para tulungan siyang makatayo. Pare, huminahon ka, huminahon ka. Pulang-pula ang mukha ni Gerald habang tumataas ang presyon ng dugo at sa sobrang galit ay hindi siya makahinga. Kabanata 57. Dapat nakita niya ito pagdating. Bakit kinuha ito ni William at ng pamilya habang nakahiga? Matapos magdusa sa loob ng napakaraming taon, hindi nila ito tahimik na ipagpatuloy. Sa katunayan, maaaring matagal na nilang pinagmamasdan ang mga Palmer, at ginawa ang lahat ng uri ng mga bagay upang makapinsala sa kita ng mga Palmer. Nakatulong sila sa isang grupo ng mga hayop. Sinabi ni Dayan na pamilya niya ang pamilya niya at walang kinalaman sa pamilya namin. Galit na nagpatuloy si Steven, itong mga walang utang na loob na mga linta, siguro nabulag ako para bigyan sila ng pagkakataon. Hindi umimik si Gerald at humihingal lang para hindi siya himatayan sa galit. Ilang sandali pa ay naging normal na ang kanyang paghinga. Tumingin siya kay Steven na may mapupulang mga mata, disappointment at galit ang nakasulat sa buong mukha niya. Gustong-gusto niyang sampalan si Steven nang hindi niya kayang protektahan kung ano ang sa kanila. Pero nang makita niya kung paano namumula ang mga mata ni Steven at pagod na pagod ang mukha niya, hindi niya nakayanin. Noong nagkaroon sila ng walang utang na loob na bata, dapat ay nilunod ko siya. Naikuyong ni Gerald ang kanyang mga kamao at umungol. Huminga ulit siya ng malalim para tulungan ang sarili na manatiling kalmado hanggat maaari. Wala nang saysay na sabihin ito ngayon. Naagwa man nila, kailangan nating bawiin. Patuloy ni Gerald, Steven, makinig ka. I don't care what price we pay, but you have to make sure they regret doing this. Understand? Sige. Seryosong tumango si Steven. Nag-alinlangan na naman siya. May iba pa dad. I'm not sure if I should say it. Sabihin mo na, may mas malala pa ba dito? Halos mabaliw si Gerald sa galit. Bukas, sisimulan ni William at ng pamilya ang bagong Palmer Group at inimbitahan nila ako sa opening ceremony. Pulang-pula ang mukha ni Steven sa kahihiyan at galit na nararamdaman. Bagong Palmer Group. Bumalik lang sa normal ang blood pressure ni Gerald at ngayon ay tumataas na naman. Biglang naging itim ang lahat. Umiyak si Gerald tapos namula ang mukha at ibinuka ang bibig para iluwa ang isang subo ng dugo.
Sa sobrang galit niya, nahimiti siya at bumagsak sa sahig. Tatay, tatay. Namumula ang mukha ni Steven at hinawakan niya si Gerald. May tao. Tumawag ng ambulansya. Ngayon na. Nagmamadaling tumulong ang lahat ng mga katulong at walang nakapansin sa masamang kislap sa labi ni Steven. Ilang sandali lang ay dumating na ang ambulansya at dinala si Gerald. Sinundan ni Steven ang ambulansya at hinawakan ang kamay ng kanyang ama na may pag-aalala na nakasulat sa kanyang mukha. Dad, don't worry. It will be fine, walang mangyayari sa'yo. Bahagyang nakatagilid ang bibig ni Gerald, malabo ang pagsasalita, at nanginginig ang mga kamay at paa. May gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Na-stroke si Gerald. Mabilis na nakarating kay William ang balita. Umiling lang siya at walang sinabi. Hindi rin umimik sina Diane at April. Wala nang kinalaman ang mga Palmer sa kanila. Para kay Gerald, hindi na bahagi ng dati nilang pamilya ang kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang nagising si William, nag-ahit at nag-ayos ng buhok. Nakasuot siya ng bagong suit, bagong korbata, at leather na sapatos. Personal na tinulungan ni April si William na isuot ang kanyang korbata. Medyo naluluha ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang kaakit-akit at gwapong asawa. Ilang taon na niyang hindi nakita si William na ganito kasigla. Honey, I promise, magsisikap ako para mabuhay kayo ng maayos ni Diane, seryosong sabi ni William. Tumango si April. Alam ko, naniniwala ako noon pa man. Dinala ni Ethan ang pamilya sa opisina. Noong gabi bago iyon, inayos ni Tom Foster na may magpalit ng nameplate mula sa Foster Group patungo sa Palmer Group. Nagayos na rin siya ng mga tao na mag-renovate ng opisina. Lahat ng mga manggagawa sa opisina ay naghihintay sa bulwagan para sa pagdating ng bagong chairman at general manager. Walang sino mang umaasa na ang isang kumpanya ay magpapalit ng mga may-ari sa isang gabi. At ang mas nakakagulat ay si Tom Foster ang personal na nakakita nito. Huminto si Ethan sa entrance. Agad na kinuha ni Tom Foster ang wheelchair mula sa trunk at inilagay ito sa harap ng pinto ng kotse. Halika na dad, tutulungan kita. Tinulungan ni Ethan si William sa wheelchair habang si Tom Foster ay nakahawak sa wheelchair. Matapos makaupo ng komportable si William, marahan niyang itinulak ang wheelchair. CEO Palmer, hinihintay ka ng lahat, nakangiting sabi ni Tom Foster kay William. Salamat. Seryosong sagot ni William. Hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat ng ito pero alam niyang kung sinabi ni Ethan na walang problema, wala talagang problema. Maaaring ito na lang ang pagkakataon na mapatunayan niya ang kanyang sarili sa buhay na ito, kaya pahalagahan niya ito. Kabanata 58. Pagpasok ni William at ng iba pa sa main hall ng opisina, nagpalakpakan ang lahat. Tinatanggap namin ang chairman. Malakas na sigaw ni Tom Foster. Tinatanggap namin ang chairman. Sabay-sabay na sigaw ng karamihan. Umakyat si Tom Foster at masayang nakipag-usap sa mga tao, lahat, nais kong opisyal na ipahayag na ang kumpanyang ito ay pinalitan ng pangalan ng Palmer Group. Si William ang magiging chairman, si Diane ang magiging general manager. Nakumpleto ko na ang aking misyon para makapagretiro na ako sa kaluwalhatian ngayon. Biglang naintindihan ng lahat ang nangyayari. Kaya't si Tom Foster ay nagtatrabaho para kay William sa lahat ng oras na ito. Anong sorpresa? Lahat ng company affairs will be handled by Chairman William, so I hope you all can work together with him and make this company better than before. Opisyal na ibinalik ni Tom Foster ang kumpanya. Sa pamamagitan nito, itinulak niya si William pasulong at nagkaroon ng malakas na palakpakan. Salamat sa inyong lahat. Natouch si William at the same time kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumingin siya kay Ethan at nakita niyang tumango si Ethan sa kanya, kaya nagpatuloy siya, hindi ko kayo pababayaan lahat, magsisikap ako para mapabuti ang kumpanyang ito. Para lahat ng tao dito ay mamuhay ng mas magandang buhay. Muling umalangaw-ngaw ang palakpakan. Ang buong seremonya ng pagbibigay ay hindi komplikado dahil ang lahat ng mga pamamaraan ay nakumpleto na. Para sa mga manggagawa, walang pinagkaiba maliban sa pagpapalit ng mga may-ari, kaya hindi sila masyadong nag-abala. Hindi rin masyadong nakialam si Tom Foster sa operasyon bago ito. Kaya't hanggat pinananatili ni William ang mga bagay na status quo at hayaan ang lahat na patuloy na magtrabaho sa parehong paraan tulad ng dati, sapat na iyon para sa kanila. Nang makita ni William ang kanyang bagong renovated na opisina, agad siyang tumalikod para magpasalamat kay Tom Foster. Tom, kuya, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Ang kumpanyang ito ay dating kay Tom Foster, ngunit ngayon ay kusa na niyang ibinigay ito kay William, malaking tulong ito sa kanya. Ngunit nang marinig ni Tom Foster na tinawag siya ni William na kapatid, mabilis siyang tumugon, nako, hindi, masyado kang magalang sa akin. Itinatag ang kumpanyang ito para ikaw at ang iyong anak na babae ang pumalit sa unang lugar. Ang ginawa ko lang ay tulungan kang pamahalaan ito sa nakalipas na ilang taon.
Ngayon na ang oras para ibigay ko ito sa iyo, at naniniwala akong mabibigyan mo ang mga empleyadong ito ng mas magandang buhay. Tinawag ni Tom Foster si Ethan na Big Boss habang si Ethan ay manugang ni William. Paano masasabi ni William na kapatid niya si Tom Foster? Maliwanag na hindi sila magkaparehas ng ranggo. Go ahead and familiarize yourself with everything here. If you need anything, just call me. Pagkatapos ay umalis si Tom Foster. Dad, hinirang ka ni Ethan bilang chairman at ako ang hinirang na general manager. Paano naman ang sarili niya? May mga pagdududa si Diane. Malinaw na ang kumpanyang ito ay talagang pag-aari ni Ethan at si Tom Foster ang nagpapatakbo nito para sa kanya. Parehong umiling sina William at April. Walang sinabi si Ethan tungkol dito. Samantala, nasa baba si Ethan. Mayroong 50 lalaki sa harap niya at lahat sila ay mga elite na pinili ni Tom Foster. So kayo ang mga elite na binanggit ni Tom. Ilang beses silang sinulyapan ni Ethan at naaliw. Kung ang mga taong ito ay maituturing na mga piling tao, kung gayon ay pinababa nito ang tunay na kahulugan ng salita. Baka sa mukha niya ang pagkainis at hindi niya iyon tinago. Umiling siya, I'm a little disappointed. Agad na bumagsak ang mga mukha ng lahat ng 50 lalaki. Masyado nang lumayo si Ethan sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila ng ganito. Lahat ito ay mga lalaking inihanda ni Tom Foster. Kahit ilang taon na silang hindi lumaban, tiwala sila na pantay sila o mas mahusay kaysa sa iba, at kailangan lang nila ng pagkakataon na patunayan kung ano ang kaya nilang gawin. Pero ngayon, may biglang sumulpat na lalaki sa harap nila at nagsalita ng ganon. Sino ang kukuha nitong nakahiga? Anong karapatan mong magsabi ng mga ganyan tungkol sa amin? Tumayo ang isa sa kanila at malamig na nagsalita, nakikinig lang kami kay CEO Foster, sino ka? Si Tom Foster ay nanood mula sa malayo at isinumpa sa kanyang puso. This guy was too bold for his own good, paano niya kakausapin si Big Boss ng ganon? Kung hindi pa siya sinabihan ni Ethan na lumayo sa paningin niya, sinipa niya ng malakas ang lalaki ngayon dahil sa pagiging masungit. Hindi maintindihan ni Tom Foster. Kinuha ni Ethan ang kumpanya mula sa kanya at hinayaan si William na maging chairman at si Diane ang maging general manager. Ngunit iniluklok niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng seguridad. Ang titulong ito ay sadyang hindi karapat-dapat kay Ethan. Pero ito ang desisyon ni Ethan, kaya syempre hindi niya ito kinwestiyon. CEO Foster, ano sa tingin mo ang sinusubukang gawin ni Big Boss? Si kapatid na Geoff ay nakatayo sa likod ni Tom Foster at talagang walang ideya kung ano ang nangyayari. Lahat ng tao dito ay ang aming pinakamahusay na manlalaban at hindi masyadong iniisip ng Big Boss ang mga ito. Kabanata 50. Inilibot ni Tom Foster ang kanyang mga mata. Ang pinakamagaling nating manlalaban. Mas mahusay kaysa kay Big Boss. Hindi iyon sinagot ni Kuya Geoff. Kahit na ang iba pang 500 ay hindi makalaban kay Ethan. Bigla siyang tumawa ng masaya. Ito ay isang grupo ng mga taong mayabang at hindi nila alam kung gaano kahusay si Big Boss, tama ba? Lagi silang ayaw makinig sa iba, iniisip na sila ay mas mahusay kaysa sa iba na nagpapakita sa harap. Nagsalita din ng ilan pang mga tao, halatang hindi nasisiyahan kay Ethan. I'm the head of security, Ethan. And you're all under me now. Diretso sa punto si Ethan. Kung hindi ka masaya tungkol dito, maaari kang umalis dito. Sa loob ng ilang segundo, humakbang pasulong ang ilan sa kanila, kasunod ang isa pang grupo nila. Lahat sila ay tumingin ng diretso kay Ethan at wala namang magalang dito. Napatingin sa kanilang lahat si Ethan at umiling-iling na lalo pang naiinis. Akala ko lahat kayo ay hindi masaya, ngunit parang may ilang mga bagay na sumasang-ayon dito. Sa isang iglap, lahat silang 50 ay humakbang pasulong. Halos lumuwa ang apoy ng kanilang galit sa kanilang mga mata. Very good. Napatingin ulit si Ethan sa kanilang lahat. Gusto ko kapag ang mga tao ay hindi nasisiyahan sa akin. Sa ganoong paraan, matatalo kita hanggang sa umamin ka sa iyong pagkatalo, at iyon ang nagpapasaya sa akin. Huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi dahil sa CEO Foster, binugbog na kita ngayon. Exactly. Anong karapatan mong managot sa amin? Nagsimula silang magsalita ng marahas, nataman lang talaga si Ethan. Si Tom Foster ay pinagpawisan ng mga balde habang nanunood mula sa malayo. Hindi talaga alam ng mga babong ito kung ano ang makakabuti sa kanila. Sinasabi lang nila kung ano ang gusto nila ngayon. Pagtatalo kay Ethan. Sa tingin ba nila mas magaling sila kay Eli Howard at John Howard? Pareho silang baldado. Nagsisimula ng mag-alala si Tom Foster. Nag-aalala siya na baka magalit si Ethan tapos patumbahin lahat ng 50 lalaki dito. Naglagay siya ng maraming mapagkukunan sa pagsasanay sa mga taong ito. CEO Foster, anong ginagawa mo? Hinaila siya pabalik ni Kuya Geoff. Kailangang turuan ng leksyon ang mga tanga, kung hindi ay mananatiling mataas ang ilong nila sa hangin. Pinakiusapan ka ni Big Boss na huwag kang makialam, kaya huwag na.
Alam ni Brother Geoff na ang 50 taong ito ay may magandang pundasyon sa pakikipaglaban. Pinili sila ni Tom Foster batay sa pamantayang itinakda ni Winston at marami sa kanila ay mga retiradong sundalo o nag-aral ng ilang martial arts. Ngunit gayunpaman sila ay masyadong mayabang at palaging nararamdaman na sila ay mas mahusay kaysa sa iba. Ngayon ay naglakas loob pa silang maging bastos sa harap ni Ethan kahit si Kuya Geoff ay magagalit kung hindi sila tinuruan ng magandang leksyon. Walang sinabi si Ethan. Lumingga-lingga siya sa paligid saka umiling sa kanila. Gagawin ko. Agad namang humakbang ang isa sa kanila. Umbok ang kanyang mga kalamnan dahil sa kanyang balto. Hindi sapat. Ipinagpatuloy ni Ethan ang pagwiggle ng kanyang daliri. Pwede naman kayong lahat pumunta sa akin ng sabay-sabay, huwag mag-aksaya ng oras. Mahinahon niyang ipinagpatuloy, kung sino man ang makakatama sa akin, maaari mong kunin ang posisyon ko. Matapang. Lahat ng 50 sa kanila ay galit na galit. Masyadong kampante itong si Ethan. Gusto niyang labanan ang 50 sa kanila ng mag-isa. May death wish ba siya? Ang ilan sa kanila ay tumakbo pasulong habang ang iba ay nanatili sa likuran. Kung talagang sabay-sabay silang umakyat, insulto sa kanila. Sa isang kisap mata, lahat ng tumatakbo pasulong ay mabilis na napaatras at ilang beses nagwamulong sa sahig bago huminto. Agad na nagbago ang mukha ng lahat. Si Ethan ay isang tunay na master. Bad. So bad. Elites. Akala ko ba basura kayo? Hindi umimik si Ethan. Mukhang may masamang paghatol si Tom Foster, nag-aaksaya ng mga mapagkukunan upang sanayin ang mga basurang tulad ninyo. Ikaw ang nagtanong. Hindi na sila nakatiis lahat. Nagpatuloy si Ethan sa pag-provoke sa kanila sa mga salitang ganyan. Akala niya ba hindi talaga siya aatake ng mga ito? Lahat ng 50 sa kanila ay umungal at sumugod kay Ethan, bawat isa ay kasing lakas ng isang dragon. Kahit na pinalaya sila ng CEO Foster dahil sa paggawa nito, tuturuan nila ng leksyon si Ethan. Isang lalaking walang respeto. Kuwit-kuwit. Hindi ka pa kumakain or what? Napakahina ng mga kamao mo, babae ka ba? Ano itong sipa? Paralyzed ka ba? Nag-aaral ka ng martial arts dati. Sa mga ganitong galaw, magugutom ka kahit busker. Bawat salita ni Ethan ay nagpagulo sa kanila hanggang sa kabaliwan. Lahat sila ay lumabas sa kanilang mga pag-atake ngunit binugbog lamang bilang kapalit. Kabanata 6 na po. Hindi nakatiis na panoorin si Kuya Geoff. Ilang beses gustong tumakbo ni Tom Foster dahil sa sakit ng puso. Nagbayad siya ng mabigat na halaga para sanayin ang mga taong ito at umaasa siyang hindi lang sila lampoy ni Ethan. Wala pang isang minuto, lahat ng 50 lalaki ay nakahandusay sa lupa, hindi makagalaw. Tumayo si Ethan sa kinatatayuan niya at tumingin sa paligid sa lahat ng lalaking ayaw pa ring umamin ng pagkatalo. Umiling siya, bakit hindi pa rin masaya? HMP. Ang pinuno ng skinhead ng 50 ay nagdikit ng ngipin. Baka sa kanyang mukha na ayaw niyang aminin ang pagkatalo, ngunit labis siyang nabigla sa kanyang puso. Masyadong malakas si Ethan. Parang mga bata silang lahat sa harap ni Ethan. Hayaan mo na ang paghampas kay Ethan, mahirap hawakan ang damit ni Ethan. Habang gumagalaw ang kamao ni Ethan, nakita man nila ito ay hindi nila ito maiwasan. Napakalakas ng isang kamao na iyon, halos tumigil sila sa paghinga. The scariest part was, hindi man lang pinagpawisan si Ethan. Palaging may mas mahusay, at palaging may mas mataas. Kalmadong paliwanag ni Ethan, mas matangkad ako dyan. Siya ay isang tao na umabot sa langit, habang ang iba ay karapat-dapat lamang na tingnan niya ng masama. Ang mga gustong lumakas ay maaaring manatili. Ang iba ay maaaring mawala. Hindi ko kailangan ng basura, at tiyak na hindi ko kailangan ng kabaitan sa wala. Tumalikod na si Ethan para umalis. Ang 50 lalaki ay nakaupo sa lupa at nagpalitan ng mga tingin, halo-halong damdamin ang nakasulat sa kanilang mga mukha. Lahat ng pride, confidence at satisfaction na meron sila sa sarili nila ay tuluyan ng nawasak nang wala pang isang minuto sa pamamagitan ng kamao ni Ethan. Kuwit. Sa opisina ng Departamento ng Seguridad. Umupo si Ethan, habang si Tom Foster ay nakatayo at pawis na pawis. Big Boss, ang mga taong ito ay mayroon ng ilang mga talento. Kung pipiliin nilang lahat na umalis, pagkatapos ay mahirap makahanap ng mga kapalit sa ganoong kaikling panahon. Nag-aalala si Tom Foster na ang mga taong ito ay mag-alinlangan pagkatapos nabugbugin ng napakalakas ni Ethan at piliin na umalis. Kung lahat sila ay walang kwenta, mas gugustuhin mong manatili sila. Humigop ng tubig si Ethan at mahinahong nagpatuloy, kahit na gustong manatili ng walang kabuluhan, ayaw ko. Hindi na mapakali si Ethan. Sabik siyang umalis sa trabaho at umuwi para sa hapunan dahil naghanda si April ng Sichuan na maanghang na isda. Matapos makitang lumabas si Ethan, nakahinga ng maluwag si Tom Foster. Ang mga katulong na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. CEO Foster, napakahirap naming nilabanan para makarating sa kinalalagyan namin ngayon.
Pero ngayon binigay mo na ang lahat at hindi talaga maintindihan ng iba sa amin. Eksakto. CEO Foster? Wala kaming sasabihin dahil iginagalang namin ang iyong desisyon, ngunit may ilang mga kapatid na nawalan ng kabuhayan, at natatakot akong lumikha sila ng gulo. Ang ilan sa kanila ay labis na nag-aalala. Ibinigay ni Tom Foster kay Diane at sa pamilya ang pangunahing kumpanya, at ayos lang sa kanila. Ngunit marami ang umaasa sa mga ilegal na negosyo para kumita. Ibinenta lang silang lahat ni Tom Foster ng ganoon, at mahirap para sa ilan sa kanila na tanggapin ito. Lalo na't nagsimula ang lahat ng ito sa isang salita lang mula kay Ethan na labis na ikinalungkot ng mga hindi alam ang nangyayari. Gumawa ng problema. Napangisi si Tom Foster. Kung sino ang maglakas loob ay maaaring subukan. Geoff. Nilainggan niya si Kuya Geoff. Kung may magtangkang manggulo, huwag kang mag-abala sa pagiging magalang. Hindi na siya mapakali na magpaliwanag pa. Sige. Agad namang tumanggo si Kuya Geoff. Sinundan niya si Tom Foster sa simula at alam na alam niya kung anong uri ng tao si Tom Foster. Dahil pinili ni Tom Foster na makinig kay Ethan, tiyak na walang problema doon. Bukod dito, medyo nabigla at namangha si Brother Geoff sa kung gaano kalakas si Ethan kahit nasa ibabaw pa lang niya nakita. Hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. May ilang mga nasasakupan na gustong manggulo kamakailan. Ang ilan sa kanila ay lihim na hindi nasisiyahan at gustong humingi ng paliwanag kay Tom Foster. Kung maglakas loob kang manggulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama mo. Ang mga tao sa panig ni Tom Foster ay nag-aalala at nabalisa, habang ang iba pang mga boss ng ilegal na singsing ay higit na masaya na bilhin ang lahat ng mga deal ni Tom Foster sa pinakamababang posibleng presyo. Ito ay isang napakakumikitang deal. Pinagtawanan pa nila si Tom Foster na sinabing dumating ang araw na gumawa siya ng masamang paghatol. Ito ay isang negosyo na maganda ang takbo, ngunit ito lamang ang kanyang ibinenta, ang ilan ay naibenta pa ng Luigi. Sa halip, lahat ng iba pang mga boss na ito ang nakikinabang ng hindi kinakailangang gumawa ng anuman. Si Tom Foster ay naging katatawanan sa magdamag, at maging ang kanyang mga nasasakupan ay pinagtatawanan. Kaya lalo silang naging hindi nasisiyahan sa desisyon ni Tom Foster. Ngunit walang sino man ang umaasa na isang malaking bagyo ang darating sa kanila.